December na po mga kababayan, magandang umaga po. At taglamig na, ingatan ang mga sarili. Binabati ko po ang mga OFW sa USA, Canada, Japan, at lahat po ng mga Pilipino sa abroad. Mag-ingat po sa taglamig. Iniisip ko po yun sa ibang bayan, sa ibang bansa. Ano na po ngayon, yung mga sabihin tag-yelo na, yelo, ice. So, protektahan po ang inyong mga katawan laban sa sakit, ubo, sipon, lagnat. Yan po ang sakit ngayon. Mga kababayan, gusto ko pong ibahagi sa inyo ang opinion ni Tatay tungkol po sa katangian ng Pilipino. Yung pinaka-importante po yan, yung pagtanaw po ba ng utang na loob. Kasi ganito po yan eleksyon, ano po? Ito na, malapit na naman ang eleksyon, 2025. Midterm election po yan. Maghahalal po tayo ng mga congressman, gobernador, at mayor yata. Mayor? So, mga kababayan, gusto ko lang po sanang ibahagi sa inyo yung katangian po ng Pilipino na napakalaga. Utang na loob. Yan po yan. Tayo pong mga mahirap pong tanggapin na tayo pong mga Pilipino, mga kababayan ko ay mga tanga. Lalong-lalo na po yung mga nasa liblib na lugar na hindi inaabot ng tulong ng mga pamahalaan. Sila po ay bulag na tagasunod sa mga nagbibigay ng ayuda, mga kababayan. Ang ayuda po ay pansamantala lamang. Kung ang isang mahirap na tao po ay may family members na 5 hanggang 10, kasi alam niyo naman po sa bukid, walang libangan, walang ilaw, walang television. So ang libangan po ng mga tao ay mag-anak. No? Hindi nila iniisip yung kinabukasan po. So, ang gawa po nila, mag-anak, ganun. Shipping dito, shipping doon. Pasensya na po sa terms ko po, kasi sinasabi ko lang po yun sa inyo, yung opinion ni Tatay. Ako po ay 70 years old na at sa maraming lugar na napuntahan ko po, titingnan nyo po ang ratio and proportion ng mga mayayaman sa mga nakatira sa subdivisions. 2-3 lang ang mga anak ng mga yan. Pinakamarami yung 3-4. Pero po yung sa mga mahihirap po na wala namang kakayanang buhayin, pag-aralin, damitan, bigyan ng 11 basic needs a man ang kanilang pamilya, ang libangan po nila ay mag-anak. Tapos isisisi sa gobyerno ang kawalan ng pagkain, kawalan ng edukasyon, pag may sakit, walang pampagamot. So, inaasa po yan nila sa gobyerno, diyan sa ayuda. So, yung ayuda po ay hindi nakakatulong sa mamamayang Pilipino. Hindi po nakakatulong sa mamamayang Pilipino. Alam po yan ni Romualdez, alam po yan ni BBM. Alam po yan ng mga congressman. Kaya nga po, ginugutom nila ang pamilyang Pilipino, binubulag nila, niluloko nila, binubudol nila ang mamayang Pilipino upang sumunod sa kanilang kagustuhan. Pag sinabi nilang, ito, 2,000, tuwan-tuwa naman yung mahihirap, tatanggapin yan. Tatanggapin po yan, ayuda po yan Pero hindi alam ng mga mahirap na yan, kagaya ko po, mahirap lang po ako.
Hindi alam naming lahat na yan po ay pera namin. Tax po namin yan eh. At hindi masasabing ang mayayaman po ay malaki ang binibigay nilang tax. Lahat po ng Pilipino, lahat po tayong Pilipino ay nagbibigay ng tax. Bumili ka ng asin, bumili ka ng gulay, bumili ka ng bigas, pupunta ka ng palengke, mamamasahe ka. Ang sasakyan mo ay gumagamit ng krudo. Lahat po ng bagay na kinakailangan natin sa pang-araw-araw, nagtatax po tayo niyan. Dahil po isa po sa mga tauhan ngayon ni BBM, yung finance secretary yata natin yun, finance secretary. Siya po ang nag-sponsor ng batas na value added tax. Lahat po ng kakainin natin, lahat ng mga pangailangan natin, nilagyan po niya ng tax. So, yan po ay ewan ko lang. Maganda po ang layunin niyan eh, makatulong sa gobyerno para marami tayong proyekto, maraming mga pera ang gobyerno. Kung ganun po ang gagawin sana, kung ang layunin po ang masusunod, maganda po yan eh, dahil uunlad po ang ating bansa eh. Ay sino po ba ang nagpapabagsak sa ating bansa? Ha? Alams na, congressman, mga senador, mga opisyal ng bayan na mga kurakot, mga buhaya, yung ating mga tax, binimimili nila ng mga relo, bag, mga damit, mga mamahaling sasakyan. Namimili sila doon sa ibang bansa, pinapasara ang kanilang mga grocery, mga tindahan sa ibang bansa, at sila lang mag-asawa ang namimili. Saan po galing ang pera nila? Taong bayan po, sa mga tax po natin yan. Doon po sa ating mga value added tax, sa mga OFW, doon po nanggagaling ang pera na ginagastos ng mga congressman, mga senador. Maalala ko lang po nga pala, rally, one time, big time, sa EDSA. Meron po bang senador na pumunta? Meron po bang congressman na sumuporta sa mga mamamayan? Wala. Pero pagdating po ng eleksyon, mga kababayan ko, bababa sila sa inyo, makikiusap, iboto nyo ako, ganito ang nagawa kong batas, ganyan, magmamalaki sila. Sila po ay mga Judas Iscariote. Lulukuhin kayo, bubudulin kayo. Kakamayan kayo kahit na nanggigitata kayo, kakamayan kayo, ibuto nyo lang sila. Pero daw po mga kababayan, kapag sila po ay nasa pwesto na, ayun na, magsalita ka, punahin mo sila, kulong ka. Yun yan, kulong. Pupunta, sasabihin nila, iimbitahin ka nila sa mga hearing sa Senado, sa Congress. Tuturing ka nilang suspect, hindi ka naman nila ituturing ng resource person. Ang resource person po ay isang individual o maraming individual na tumutulong o niimbita sa mga hearing, sa mga legislation, in aid of legislation po yun, para makagawa ng batas na kapaki-pakinabang, maamyendahan ang mga batas na hindi na kailangan. Yun ay makatulong po ang mga resource person. Pero ano po ang nangyayari? Operasyon, suppression. Kapag sila ay nagtanong, tandaan niyo po yan, kasi nakikinig po, nanonood po ako sa mga hearing yan, lalo na sa Quadcom. Kapag sila ay hindi mo sinagot ng tama ang gusto nilang mangyari, kulong ka, contempt ka. Sila na ang investigador, sila na ang prosecutor, sila pa ang huwes. Sila nagpapakulong. Tingnan mo po ang nangyari kay Attorney Lopez. May kasalanan ba siya? Nasaan po ang batas doon? Kaya ulitin ko po, ang PNP natin ay walang silbi. Wala pong silbi. Ang IIP natin, professional kuno pero hindi naman gumagalaw. Ang kanilang sinusunod ay isang tao lamang, isa o dalawa. Si BBM at si Martin Romualdez. Sino po ba yung mga yan?
Si BBM po ang Pangulo ng Pilipinas. Commander-in-Chief po siya ng mga all of the armed forces of the Philippines. Kasama dyan ang PNP, kasama dyan ang AAP. Commander-in-Chief po yan, pero isang tao po lang yan. Taong bayan, Constitution, AAP, PNP. Tandaan nyo po, pinakamataas po ang taong bayan. Pero ang pinagsisilbihan nila, nandito, government po, iisang tao lamang o dalawang tao. Pero pagdating po ng eleksyon, pupunta po yan sa inyo, pupunta po sila sa inyo. Magkakatok yan sa mga pintuan nyo, madami silang mga ayuda. Huwag po kayong pabubulag sa ayuda, mga kababayan. Ako, budol po yan eh. Nililigawan lang kayo para ibuto nyo sa ulit. At pag sila ay naibuto nyo na, tandaan nyo po, hindi niya kayo kikilalanin. Kung kayo man ay kukontra sa kanila, kukulong po kayo. Kasi nangangako sila eh. Pag yan pupunta sa mga liblib na lugar, magbibigay kunyari ng ayuda yan, anong mga stream nila ang lalapad, no? Nandun ang mga mukha nila, napaakala mo sila ay bida, sila ay mga heroes, sila ang mga hari. Ay hindi hari kasi pag sa panahon ng eleksyon, nagmananiniklo dyan, nakikiusap, nagmamakaawa. Akala mo hindi sila makabali ng nilutong kamuting kahoy. Pero mga kababayan ko, binubudo lang kayo ng mga yan. Tandaan nyo po, yung mga nagbibigay ng ayuda na yan, huwag nyo pong ibubuto. Huwag nyo pong ibubuto. Maniwala kayo. Babayaran nyo po yung mga ayuda na yan. Babayaran po yan ng ating mga tax, no? Yung ating pinagpawisan, no? Lahat po yan. Ginagastos nila, panluloko, pambubudol sa taong bayan. Upang, pag sila ay naluklok na, hihingi ka ng tulong, no? Saan ka hihingi ng tulong? Sa kanila. Kasi, niloko nila. Di ba? Bigas. Pangako, 20 pesos isang kilo, bigas. Akala ko naman kasi, isang kilo, 1/3 lang po ang 20 pesos ngayon. Pagpalagay natin pinakamasarap na bigas ay 60 pesos. So 1/3 niyan ay 20. 20, 40, 60. O, 1/3 ito lang, 20 pesos. Hindi po yan totoo, mga kababayan. Yung mga nagbibigay ng ayuda na yan, supalpalin nyo po yung mga yan. Mga ulol po yan, mga buhaya po yan. Ang ibinibigay sa inyong ayuda ay pera din ninyo, mga kababayan po. Pera po ninyo yan. Kaya maawa kayo sa inyong mga anak. Maawa kayo sa mga anak ng mga anak ninyo. Kasi sila po ang magbabayad. Tayo pong mga matatanda na, tayong mga middle ages na, palipas na tayo eh. Palipas na, hanggat na. Pero ang magsasuffer po niyan, trilyon ang utang ng Pilipinas, World Bank, sa mga bangko sa ibang bansa. Trilyon, hanggang pataas po ang utang natin sa Pilipinas. Sino pong magbabayad yan? Mga apo po natin. Okay, nandun na sila sa pwesto. Naibuto na, halimbawa, nabuto na kayo eh. Mga tanga kayo eh. Mga tanga po kayo mga Pilipino eh. Ayaw ko kung saan kayo, sa bagay sa kahirapan po, naunawaan ko kayo, mga kababayan kong mga tanga kayo. Binibinta ninyo ang inyong mga boto. Kasi ganito po yan eh. Pundo ng taong bayan. Taxes ng mga taong bayan. Tayo, mga taong bayan. Kukunin po yan ng gobyerno. Kukunin. Ilalagay siya sa pondo, sa GAA. Itong mga gagong congressman, mga ayaw pong magalit sa inyong mga congressman, pero mga ina nyo talaga. Kukunin nyo yung pera, kunyari mag-aayuda kayo, bibigyan nyo ng
pang 3, 5 araw. Ay, yung 365 days a year. Pang 5 araw lamang. So, 360 days sila magutom. Kung yan po ba ay pinapagawa ninyo yan, trilyon-trilyon na yan. Kagaya nung ginawa ni FPRRD. Kung yan po ay pinagawa ninyo ng mga infrastructures, mga buildings, mga constructions, roads, pier, airport, kung ano-ano pang kagandahan na ikaunlad ng ating bayan. Maraming trabahong malilikha po yan. Ang dapat hindi tayo nag-aangkat ng bigas kasi tayo po ay agricultural country. Agricultural country po tayo. Katunayan po niyan. Dito po nag-aral sa atin yung mga Vietnam na yan, yung ibang mga Asian countries na yan. Dito sa atin nag-aral yan nung panahon ni maganda po ang panahon, kaya lang lumabis ang kapangyarihan ni Senyor, laging diktador, na ayaw nang umalis sa pisto, minarsyalo. Pero yan po, sa totoo lang, dito po yan nag-aral sa atin, pero sila ngayon ang nagsusupply ng bigas sa atin. Tayo, mga Pilipino, 119 Filipinos, nadaig pa natin ang China na bilyon ang tao. Tayo ang pinaka di primerang importer ng bigas. Bakit? Ang tatanga po, mga buhaya po ang ating mga congressman. Nagko-congressman ka para magnakaw, para ninegosyo mo ang buto ng bayan, lulukuhin mo ang taong bayan para ibuto ka. Tapos pag nandiyan ka na sa pwesto, hindi ko po kayo maintindihan, mga congressman, mga senador. Ang trabaho nyo lamang, legislation. Mag-invite kayo ng mga resource person para makagawa kayo ng tamang batas. Hindi kayo pwedeng labag sa batas po yan, mag-invite kayo ng resource person tapos gagawin yung suspect. Ipapakulong ninyo pag hindi gusto niyo ang mga sinasabi nila. Anong klaseng tao kayo, mga congressman, mga senador? Doon ko po yung napansin yan. One time, big time. EDSA Shrine, nandun ang mga DDS. One time, big time. Sino ang maka-Pilipino na pumunta doon? Captain Dado. Si Mitran, General Mitran. Nandun din po si General De Leon. Yan po ang mga totoong leaders po natin, mga kababayan. Yan. Hindi naman sila nag-advocate ng kalabanin ang gobyerno eh. Silent prayers, silent protest. Yan ay ginagarantiyan ng ating konstitusyon. Magbigay tayo ng ating saloobin, no? Magbigay tayo ng ating mga adikain, proposal, mga kasi trilyon po ang pera natin, mayaman po ang ating bansa eh. Mayaman tayo sa pangingisda, sa mga isda, mayaman tayo sa agriculture. Kung yan ay pinupundahan ninyo, salip na kayo ay, sige, bawal na ang AX, bawal na ang tupad, bawal na ang akap. Congressman Martin, Congressman, itong ako Bicol na ito, at kayo mga makakabayang, kung kayo talaga ay makabayan black, gumawa kayo ng resolution na salip na mag-ayuda, tanggalin ang ayuda. Simpleng-simple lang po ang solusyon para umunlad ang ating bayan eh. Kung ayaw nyo kayong masita, barbers, kung ayaw ninyong masita at nagagalit kayo, sinisita kayo, ako, Dan Fernandez, Abante, Paduano, mga Yanggons kayo eh. Tinan mo kung magsalita kayo, akala nyo matatalino kayo. Mga wala naman kayo alam sa batas. Mga guns, hindi guns. Kawawa ang Pilipino. Kawawa po ang Pilipino. Kawawa tayo. Kawawa tayong lahat. Magmamakaawa sa atin, panahon ng eleksyon, magmamakaawa. Anong ginagawa nila? Sus, pupunta yan sa inyong mga bahay-bahay, kakamayan kayo kahit na marurungis kayo. Kakamayan kayo. Magmamakaawa, maninik luhod.
para iboto nyo lang sila. Pero, tandaan nyo yan, pag nandun na sila sa pwesto nila, hindi na po kayo, shit na po kayo lahat, shit. Shit! Mga tangang Pilipino, magising na po kayo. Kasi ang ating mga nanunungkulan, mga walang utang na loob yan. Budol po yan eh. Magagaling lang siya sa panahon ng eleksyon. Tingnan nyo ang mga kalsada natin. Pag malapit ng eleksyon, nun ako, buhos ang mga asfalto. Ang asfalto na ganyan kakapal dapat, babawasan niya ng congressman, babawasan ng gobernador, babawasan ng mayor, babawasan ng barangay captain. Anong mangyari? Sa halip na 1 foot, nagiging 1 inch ang ano. Pagdating ng dumaan ng mga sasakyan, butas-butas na naman. Mama, sabaya, tulungan mo yung sama mo. Pagdating ng ulan, alam nyo, saglit lang. Butas-butas na naman yan. Dahil natapos ng eleksyon, akala nyo magaganda yung gawain ng mga gobernador, mga mayor, mga barangay captain. Hindi po yan totoo. Budol po yan, mga kababayan ko. Huwag nyo nang iboto ang mga opisyal natin na nambubudol. Alam mo sa tagal-tagal na po natin sa Pilipinas, kayo po mga bagong sibol na mga botante, sana po matuto kayo. Kung ako man po ay tama po ang aking itong aking sinasabi, opinion, paki-share nyo po, paki-like nyo po ito. Tulong nyo po yan sa vlogs ko. Ako naman po ay hindi nag-expect ng monetary income galing sa Facebook. Bakit ako nagbibigay lang po ng opinion? Kung ito ay magustuhan ng Facebook, kung ito ay magustuhan ng YouTube, so be it. Pero kung magustuhan nyo po, paki-share, paki-like nyo po sa mga kababayan natin. Maraming salamat po mga kababayan. Tayo po ay mag-ingat, proteksyonan po natin ang ating kalusugan. Ito po yan, mahal po magpagamot. Mabuti naman kung yung DOH natin libre talaga ang gamot. Mayroon pong pundo yung DOH natin kasi may maganda na yung butika sa barangay Mura ang gamot sa butika sa barangay pinulitika binibenta na yung ibang barangay, hindi naman nila siguro ang mga gamot nila nilalagay sa mga nagtatayo sila ng mga butika sarili na. At doon ka mamimili. May mga mayor na nagtatayo ng mga hospital sa pera ng taong bayan yan, pero pag magpagamot ka doon, naku, kawawa ka, wala kang pera, hindi ka intindihin. Ganoon po ang kalakaran niya ng gobyerno natin, hindi ka intindihin. Maski na po government hospital po yan, sasabihin nila semi-private po kami, may bayad po yan So ano ba ang natakas ko na ayuda, mga walang utang na loob na mga politiko na nakikiusap sa panahon lang ng halalan, mga walang utang na loob. Ang pinaka-numero 1 walang utang na loob ay si BBM po. 5 presidente ang dumaan. 5 ha. Hindi na ipalibing si Marcos Sr. Ulit-ulitin ko po yan dahil tayo po ay binudol niya. Walang utang na loob po yan si BBM. Ipapapatayin mo ako, BBM? So be it. Ba't masabi ko nang sinasabi ang gusto kong mangyari? Ang gusto kong sabihin, ang aking naramdaman, ang aking opinion, nasabi ko na ikaw po ay walang utang na loob. Pinalibing ng Duterte ang iyong ama. Kinalaban niya ang lahat ng mga kontra sa kanya.
Against all odds po siya. Against all odds. Kalaban niya, lahat. Wala siyang pakialam. Total, ang pinagbabasihan niya yung batas. Si Marcos Sr. ay naging sundalo. Si Marcos Sr. ay naging presidente. So, karapatan niya ang malibing ng maayos sa libingan ng mga bayani. At yan po ay kinilala ng taong bayan. Kinontra ng mga kakaliwa, kinontra ng mga yelo, kinontra ng mga pulahan. Pero ano pong ginawa niya? Nanindigan po si PRRD, the only president sa ating bansa na magaling, no? Wala kayo BBM, wala kayong nagawa. Asan ang mga pinangako niyong infrastructure? Build more. Wala. Cutting ribbon lang kayo doon sa mga ginawang, yung mga inumpisa ni, mga 15% na lang dahil hindi naman kaya sa 6 years Ngayon, sasabihin nyo, mangungutang kayo ng pondo, magkikipag-partner kayo sa ibang bansa para pag-aralan ang flood control project. Sus naman, 3 years ka na lang, boss. 3 years ka na lang. Hindi mo yan matatapos. Kung si PRRD ay 6 years ang ginugol niya para sa kanyang mga project, no? Hindi niya natapos. May natirang 15%. Ngayon, ang ginagawa mo, cutting ribbon ka lang. No? Yun ang accomplishment mo. Wala ka pong accomplishment. Funded na po yan. Lahat po ng project na yan, funded na po yan. So, ceremonial ka na lang Pero ang nakakasama ng loob at nakakainis sa iyo, BBM, ay yung kawalang utang na loob mo sa mga taong tumulong sa iyo, sa mga taong mamamayan, na pinangakuan mo ng 20 pesos na bigas, na nagpalibing sa ama mo sa maayos na libingan, na 5 presidente ang dumaan. Walang nagawa. Kinalaban niya ang lahat. Paulit-ulit kung sasabi sa inyo, kinalaban niya ang lahat. Mga puna sa kanya. Pero naipalibing niya po sa libingan ng mga... Hindi ka po Pilipino, sir. Hindi ka po Pilipino. Wala kang utang na loob. Nakakapanghinayang ka po, sir. 3 years ka pa. Siguro kung magbabago ka, may angat mo yung apelyido mong Marcos. Pero pag ganyan po ang ugali mo, ganyan ang pinsan mo, ganyan kayong mangurakot sa gobyerno, shit, last na yan. Last na. Mawawala na ang mapatutunayan ng buong Pilipinas na kayo po ay mga kurakot, mga magnanakaw, mga diktador, at nang aapi sa kapwa. Oppression, suppression. Against the Constitution po ang ginagawa ninyo Anong batas naman ito? Anong batas po ba ang pinapatupad ninyo, Sir Marbel, Sir Browner? Anong batas po? Hating gabi, itatransport ninyo ang isang hindi naman suspect. Detain lang siya Ibig sabihin, hindi pa napapatunayan na siya ay may kasalanan, na siya ay kriminal. Pero itatransfer nyo siya sa correctional for women na kulungan ng mga convicted persons, ng mga babae. Sir Marbel, Sir Browner, ano pong batas ang pinapatupad ninyo? Ba't ganyan kayo? Ba't ganyan po kayo? Ang wawalang hiya po ninyo, binabayulit niyo ang Constitution. Mga walang hiya po kayo, sir. Sorry po Sorry po. Ang baril na ginagamit ninyo ay pera ng taong bayan ang pinambili. Ang sweldo po ninyo, mga generals, ay pera po ng taong bayan. Wala kayong utang na loob sa taong bayan. Pero, ang inyong sinusunod ay isang tao lamang, Commander-in-Chief, na alam ninyo, Sir Browner, Sir Marbel, na yan po ay gumagamit ng bawal na gamot. Alam na alam po ninyo yan. Kung hindi kayo naniniwala dyan, ipa-hair follicle test ninyo siya, drug test. Ipa-drug test ninyo siya
sa tamang sa nakikita ng taong bayan para walang daya. Kung hindi kayo naniniwala. Pero lahat po kami, lahat kami. Ang silence po niya ay pag-amin na siya nga ay ganun. Hanggat hindi po siya nagpapa hair follicle drug test, nandun po ang agam-agam namin na siya po ay totoong nagduduga. Yan po ang ipinagtatanggol ninyo, mga kawat. Dahil sa pera po alam namin yan Siyempre, bubusugin ang inyong mga sikmura, yung mga bulsa ninyo, Sir Browner. Wala akong katibayan, pero yan po ang opinion ko. Opinion ng isang hamak na tao. Ay, pasensya na. Pasensya na po. Bawal po magmura Bawal po magmura. Kayo po, Sir Browner, ang mga armas ninyo ay galing po sa taong bayan, pero ginagamit niyo po yung laban sa taong bayan. Sir Marbil, naalala ko po yung KOGC. Nilusob ninyo ang KOGC nang wala kayong search warrant. Labag sa batas po ang ginawa ninyo. Labag sa batas. Operation Suppression. Nagpapakulong kayo ng mga resource person na hindi naman kayo puwis, hindi naman kayo prosecutor, hindi naman kayo police. Nag-iimbestiga kayo. Kawawa po. Tapos, ngayong mag-eleksyon, maniniklod kayo ngayon. Maniniklod kayo sa mga taong bayan. Bubudulin nyo na naman kami. Sana po, wag na kayong magkandidato dahil sayang po. Sa bagay, ang ginagastos nyo naman po yan, nakurakot nyo lang Pwede naman kayong karapatan nyo magkandidato. Total, yan naman ay hindi nyo pinaghirapan Total, galing po sa taong bayan niya, sa taxpayers na money. Sige, gastusin nyo po. Pamigay ninyo. Pero siyempre, alam ko magtitira kayo ng para sa inyo. Marami. Sige, ganun lang po mga kababayan. Huwag tayong magpakatanga. Tanga na nga po ang turing nila sa atin Kapag eleksyon lang po sila pumupunta sa atin, pero pag kailangan natin sila, may ipalilibing tayo, meron tayong ipapa-hospital, meron tayong kamag-anak na nangangailangan ng tulong. Wala po yan. Wala. Inubos na nila ang pondo. Wala pa. Hindi pa tapos ang third quarter. Ubos na ang pondo natin. Ubos na. Yun nga. Nababalitaan natin sa kanyan. Nanghihingi naman sila nangungutang pa yata sila ng 1 trilyon yata. Para lang sa mapundo. Nanakawin lang po nila yan. Sumaspol mga kababayan ko nainis na po ako Nainis na po ako mga kababayan ko. Maraming salamat po. Ingatan po natin ang ating kalusugan dahil isa po sa mga demonyo sa ating lipunan ay ang mga doktor, ang mga ospital. Mga ospital po. Hindi po sila nag-take out. Ang mandated po na ay magpagaling, mag-preserve ng buhay. Pero hindi po yan totoo. Mag-preserve ng kanilang bulsa. Yan po ang mga ospital. Yan po ang mga ospital. Totoo po yan. Pag wala kang pera, shit ka, mamatay ka na. Mamatay ka po. Tatanggalan kanila ng swero, tatanggalan kanila ng oxygen. Ganyan po. Kaya ingatan po ang inyong mga kalusugan. At taglamig na po ngayon. Kung kinakailangan, mag-sweater po, dublin ang inyong mga damit. Patawad po sa inyo, Sir Marbil. Patawad po. Patawad po sa inyo, Sir Browner. Medyo nakikita namin na lousy kayo Lousy officer. You're not a professional soldiers. Ang ipinagtatanggol ninyo ay inyong commander-in-chief na mali naman. Alam nyo yan. Dahil sa pera. Thank you. I love you, Sir Browner. I love you, Sir Marbil. Thank you. Sana po yung mga kababayan ko na sana yung magustuhan ninyo ang aking opinion, paki-share po at saka paki-like. Maraming salamat po. Magandang araw po.